Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Alamin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Ikalawa, ano nga ba ang tula? At ikatlo, ano nga ba ang mga elemento ng tula? Unawain na natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto dito sa talasalitaan. Unang bilang, matalinghaga, mga salitang may ipinapahiwatig na kahulugan bukod sa literal nitong ibig sabihin. Ikalawa, kadakilaan, karangalan, kagandahan, natatanging katangian. Ikatlo, nanatili, hindi nagbago o hindi umalis. Ikaapat, makata, taong sumusulat o sumulat ng tula. Ikalima, nilikha, ginawa o binuo. Ikaanim, guni-guni, imahinasyon lamang o nasa isipan lamang. Ikapito, pag-uugnay, mapagsama, mapag-isa o koneksyon ng dalawang bagay. Ikawalo, indayog, tunog ng salita, tono ng isang tugtog o bigkas ng salita. Ikasyam, nagtataglay, mayroon, may-ari o may hawak. Ikasampo, ipinabatid, ipinaalam, ipinakilala. Ikalabing isa, lantad, lumitaw, nagpakita o nagpakilala. Ikalabindalawa, palasak, karaniwan, walang kakaiba sa isang bagay. Ikalabing tatlo, matayog, mayabong, mataas, matibay. Ikalabing apat, pukawin, gisingin, mamulat, matuto, mabatid ang katotohanan. Ikalabing pito, nakintal, natutunan, naitatak, naitanim sa isipan at damdamin, iukit o natandaan. Basahin na natin at unawain ang tekstong narito. Ano nga ba ang tula? Tula ang tawag sa isang pampanitikang may matatalinghagang pagpapahayag ng isipan at damdamin. Mababasa sa mga tula ang mga kaisipang naglalarawan ng kagandahan, kariktan at kadakilaan. Maitutulad sa isang awit ang tula. Nagsisilbi rin itong pagpapagunita sa dapat na kaasalan ng mga bata at kabataan at naglalayong maipahayag ang karanasan, damdamin, pananaw, kabayanihan at ang maigting na pagmamahal sa sariling bansa. Hanggang sa kasalukuyan, ang pagsulat at pagbigkas ng tula ay nananatiling tulay ng kaalaman mula sa kasaysayan ng kahapon patungo sa kasalukuyan. May apat na pangkalahatang uri ng tula. Una, tulang pandamdamin o tulang liriko. Ikalawa, tulang pasalaysay. Ikatlo, tulang padula. At ang panghuli, tulang patnigan. Alamin na natin at unawain ano-ano nga ba ang elemento ng tula. Unang bilang, persona. Tumutukoy ito sa nagsasalita sa tula na nililikha ng makata. Ikalawa, imahen. Tumutukoy naman ito sa larawang diwa na nabubuo sa mambabasa. Pinagagalaw nito ang guni-guni ng mambabasa. Nabubuo sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga bagay sa paligid o konsepto sa nais ipakahulugan. Ikatlong elemento ng tula, musikalidad. Nakapokus ito sa forma at paraan ng pagkakasulat ng tula. Nagtataglay ito ng angking melodiya o tonong nararamdaman sa indayog o ritmo. Una na rito ang sukat. Saklaw nito ang bilang ng pantig sa bawat linya o taludtod ng tula. Ang pangkaraniwang tula ay may 8 hanggang 12 pantig sa bawat taludtod. Narito ang halimbawa ng lalabindalawahing pantig ng tula. Ako'y magsasakang bayani ng bukid. Kung bibilangin, binubuo ang isang linyang ito ng 12 pantig at ang mga sumunod pang linya ay ganun din ang bilang. Sandatay araro, matapang sa init, hindi natatakot kahit nasa lamig, sa buong maghapon gumagawang lamig. Marahil iyong naunawaan
kung paano binibilang ang pantig sa bawat taludtod ng tula. Kabilang pa rin sa musikalidad na elemento ang tugma. Ito ang pagkakasintunugan ng mga salita o pagkakapareho ng tunog ng mga huling pantig sa bawat taludtod ng tula. Ito ay kabilang sa elemento ng tula na nagbibigay ng himig at indayog. Narito ang halimbawa ng magkakatugma na linya ng isang tula. Sa aking lupain doon nagmumula lahat ng pagkain nitong ating bansa. Ang lahat ng tao mayaman o dukha, sila'y umaasa sa pawis ko't gawa. Kung iyong papansinin, ang bawat dulo ng linya ng tula ay nagtatapos sa A, kaya naman ito ay magkakatugma. Kabilang pa rin sa musikalidad na elemento ang ikatlo, ang tono o indayog. Ipinababatid nito ang paraan ng pagbigkas ng bawat taludtod ng tula. Ito ay karaniwang pataas o pababa. Ikaapat na elemento ng tula, wika. Tumutukoy ito sa paggamit ng salita. Maaaring lantad o dilantad ang mga salita. Ikalima, kaisipan o bagong pagtingin sa ng tula. Tumutukoy naman ito sa kung paano nagkaroon ng bagong pagtingin sa isang bagay na palasak. Kabilang sa ikalimang elemento ng tula ang talinghaga at kariktan. Ano nga ba itong talinghaga? Ito ay tumutukoy sa matayog na diwang ipinahihiwatig ng makata. Di nito kinakailangang gumamit ng tayutay at matalinghagang mga pahayag o salita upang pukawin ang damdamin ng mga mambabasa. Narito ang halimbawa, nahuli sa pain umiyak, na ang ibig sabihin ay maaaring tinaniman ng patibong ang isang tao na nahuli o di kaya'y nabuko. Ikalawa, ako'y hawak ng iyong pag-ibig. Nais nitong ipakahulugan na siya ay umiibig ng totoo. Ikatlo, hindi ako makaalpas. Nais nitong sabihin na hindi siya makausad o makalimot sa alaala o kaganapan. Ikalawa, ang kariktan. Tumutukoy ito sa malinaw at di malilimutang impresyong nakikintal sa isipan ng mambabasa. Ito ang pagtataglay ng mga salitang umaakit o pumupukaw sa damdamin ng mga bumabasa. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.